Okay, speed loss at saka speed loss percentage. So, yung speed loss is yung actual na speed o production na nawawala dahil ang machine mo hindi tumatakbo optimally. So, ito sa machineries to. Pag ang machine na ginagamit mo sa production is hindi optimal, so nagkakaroon ka ng speed loss. Yun yung temporary loss of efficiency mo, temporary downtime din. Pero ang usual na ginagamit dito is yung speed loss percentage. Speed loss percentage is yung actual speed minus yung ideal speed over ideal speed times 100. Kasi express as percentage. So example natin, yung machine daw merong ideal na 100 pieces per hour. Okay? And then yung actual niya is 80. No? So 100 minus 80, 20. And then yung ideal niya is 100. So 20 over 100 is 20%. Kasi 0.2. Pag translate mo 20% into decimal, 0.2. So yun yung example ng sa mga machineries yan, yung speed loss, tsaka speed loss percentage. So, maganda na pag-aaralan natin yan, may mga ganyan pala, no? Nakalimutan kong i-vlog. So, mabutit na balikan natin. So, maganda sa yan, OEE o yung original equipment effectiveness. Yan. Part yan ng OEE, overall equipment effectiveness. So, yun yung magandang nalalaman natin ngayong araw na nakakatulong sa ating company, lalo na kung tayo nasa production company. So, yun. Putit may nalalaman tayo, no? Kasi, isa yan, parte yan ng microstop. No? Yung microstop, yung definition, and then pupunta na tayo dun sa meaning. Kailangan ma-address itong speed loss percentage na to. Kailangan mas mababa sa 20%. Kasi, sipin mo, kung 20% yung speed loss advantage mo, parang, yung meron ka ng halimbawang 20% na downtime. Oh. Hindi ibig sabihin downtime, lugi ka na nun. Ano na yun? Gastos na yun sa company imbis na kita. So, yun yung dapat nating maintindihan. So, yun lang pa.